everyone! Welcome sa ating programang hindi lang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon at tunay na kwento ng buhay dito lang mismo sa ating komunidad. Dito sa ating show, hindi tayo natatakot usapan ang mga totoong sitwasyon na kinaharap ng mga marami nating kabataan at pamilya. Kwento, hindi palagi nakikita, pero nararamdaman sa likod ng ngiti, sa likod ng tahimik na pagharap sa araw na laban. At ngayong araw, isang napakahalaga at sensitibong usapin ang ating tatalakayin. Mental health and wellness. Isang topic na madalas hindi na pag-uusapan ng bukas. Pero napakaraming tao ang tahimik na nakararanas nito araw-araw. Minsan kasi, nakakala natin, okay ang lahat. Nakikita natin silang tumatawa, papasok sa school, nakikipag-usap sa kapwa kaklase. Pero, hindi natin alam na may mabigat na pala silang pinagdaanan sa loob ng kanilang buhay. At madalas, hindi nila agad nasasabi kasi natatakot sila na hindi maiintindihan. Kaya, mahalaga na pag-usapan natin ito. Mahalaga na matutunan natin makinig, maunawa, at maging safe space para sa isa't isa, lalo na sa mga kabataan na unti-unting nawawala sa bigat ng kanilang nararamdaman. Welcome to Community Talk! Maraming students ngayon ang nakararanas ng stress, pressure, at anxiety dahil sa school at personal problems. Sa likod ng mga ngiti, may mga kwentong tahimik na lumalaban. Pero minsan, hindi solusyon ang hinahanap nila. Isang simpleng pakikinig lang. Isang taong handang umupo, umintindi at manatili. Malaking bagay na yun sa taong unti-unting bumawas. Kasama natin ngayon si Kimberly, ang isang guidance counselor para mas mapalalim natin at pag-unawa ang tungkol sa mental health at emotional struggles ng kabataan. Good morning po at welcome sa Community Talk, Ma'am Kim. Sa panahon ngayon, marami pong kabataan ang nakararanas ng emotional stress sa school, sa pamilya, at sa sarili. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga nakakaramdam ng bigat na hindi na nila kayang i-handle mag-isa? Ang importante ay matutunan nilang magsalita. Hindi nila kailangan sarilihin ang bigat. Kapag may nararamdaman kang sobra, huwag kang matakot humingi ng tulong sa kaibigan, pamilya, o kahit sa guidance counselor. Dapat maintindihan natin ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang sinyalis ng katapangan. Ma'am Kim, maraming kabataan din po ang hindi agad nagsasabi ng kanilang pinagdaanan sa buhay. Paano po natin makatulong ang pamilya sa ganitong sitwasyon? Malaki ang papel ng pamilya. Minsan, hindi kailangan ng perfect advice, kundi present lang yun, makinig, pag-intindi at hindi pag-uusga. Kapag ramdam ng isang tao na safe siya, magsalita sa pamilya niya, doon nagsisimula ang healing process. So, ma'am, malaking bagay po pala talaga ang support system sa pag-handle ng emotional stress. Oo, napakalaki. Ang support system, family, friends, teachers, sila yung unang safe net ng isang tao. Kapag alam mong may handang makinig sa'yo, mas nagiging madali kahit papaano ang mabigat na pinagdadaanan. Napakahalaga nga po talaga ng support system. Hindi natin dapat minamaliit ang simpleng pakikinig at pasensya para sa isang tao na nahihirapan. Napakahalaga nga po talaga ang support system. Hindi natin dapat minamaliit ang simpleng pagkikinig at pasensya para sa isang taong nahihirapan. Hey!
welcome our next guest, Christian Mandao, ang kwento ng pagbangon. Sir, kamusta yung journey mo sa mental health mo sa buhay? Hindi ko naman agad napansin na unti-unti na pala ako bumabagsak. Akala ko normal lang mapagod, ma-stress at mawala ng gana. Pero habang tumatagal, mas bumibigat ang aking dinadala. Dumating ako sa point na kahit simpleng araw lang, parang ang bigat na agad simulan. May mga gabi na gising ako pero pakiramdam ko wala akong kasama. Tahimik ang paligid, pero sa isip ko, ang ingay, punong-puno ng paningin. Kaya ko ba? At para saan pa? Naging mahirap din para sa akin ang makipag-usap. Hindi ko mapaliwanag na maayos kung ano ang talaga ang dahilan at kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kaya mas pinili ko na lang manahimik. Pero yung katahimikan na yun, parang yun ang nagdadala ng mas mabigat sa aking nagdamag. Hindi talaga madali yung pinagdaanan mo, sir, no? At sir, gusto namin malaman, paano ka na-recover, sir? Umabot ako sa point na kailangan ko nang aminin sa sarili ko at hindi ko na kayang mag-isa. Noong una, nahihiya ako magsalita kasi feeling ko baka makaabala lang ako o hindi nila ako maintindihan. Pero nagbago lahat yun nung may mga taong hindi ako sinusubuan. Yung mga kaibigan ko, kahit simpleng nandito lang kami, malaki na pala ang nagagawa. Yung pamilya ko, kahit hindi perfect, ang lahat ng usapan, pinili nilang makinig kaysa husgahan ako. Unti-unti kong natutunan na hindi pala weakness ang humingi ng tulong sa iba. Sa totoo lang na doon ko na-realize na mas lumalakas ka kapag marunong kang mag-open up at tumanggap ng support. So, sir, anong masasabi mo sa mga pamilya, mga estudyante, mga kabataan na nanonood ngayon at nakikinig sa kwento mo? Sa lahat ng nakararanas ng mabigat na laban sa isip at sa damdamin, hindi nyo kailangang dalhin mag-isa ang bigat na yan. Kahit pakiramdam nyo walang nakakaintindi, may mga taong handang makinig, handang umunawa, at handang manatili sa tabi nyo habang bumabangon kayo. Hindi agad mawawala ang sakit, pero darating ang araw na mas magiging kaya mo ulit huminga ng mas magaan. At kung may isang bagay akong natutunan, ito yun. Hindi hadlang ang pinagdadaanan mo para sa mas magandang bukas. Pwedeng magsimula ulit para sa mga pagbabago sa buhay mo. Sa lahat ng mga nakapanood at nakarinig sa mga kwento natin ngayon, hindi natin kailangan mag-isa sa mga pinagdaanan natin sa iisa't nating buhay. May mga taong handang umintindi, handang makinig, at handang sumuporta. Mental health matters. Hindi ito dapat ikahiya. Hindi ito dapat itago. Dahil bawat nararamdaman ay mahalaga. Kaya kung ikaw, kung sino ka man, ano ka man, ay nahihirapan ngayon, makinig tayo sa isa't isa. Umitindi tayo, at higit sa lahat, maging mabuti tayo sa isa't isa. Dahil minsan, sapat na ang may isang taong nandyan para hindi ka sumuko. Ito ang Community Talk.